Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo? Mula September 8 to 14, 2024, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading, eh baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may nahulog. Sumama. Tulad kanina. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. Masculine o feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas. Kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, di adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, dito na. Ito ang last day. So, kung di man kayo to, di ba kayo ito yung poso nyo? So, may lalaking tao tayo. O, energy. Masculine energy. So, kung dito lalaking tao, babae. Pero, introvert yung babaeng tatama ng reading. So, again, pwede rin naman to sa babae. Kung introvert siya. Okay? So, again, lalaking tao, yung sinasabi ko dito, o babae, pero in-embody niya yung feminine energy, introvert siya. Saka kunin niyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. 40 to 59 years old, in a relationship, pero di kasal, pwede rin nag-live in, walang anak. Yan. Masaya naman sa relasyon. Ayan ito. Ito yung paranoia dito. Kasi ang dating, hindi naman to related to mga to sa relationship. Probably, ganito yung case. May anti-social yung sa iba sa inyo. Kaya nga sabi ko, introvert yung babae. Dito. So, lalaki o babae na introvert, parang anti-social sila sa week na to. O baka nga nangyayari na to. Na parang gusto nila mapag-isa. Gusto nila sa bahay lang. Ganyan. Kung baga, alis sila eh. Mukhang alis sila sa bahay nila. Ito. For some reason. So, ang dating may magyayaya siguro sa iba sa inyo na umalis sa bahay. Kaya, for some reason kahit gusto nyo sa bahay na lang mapupwersa kayong lumabas. Kasi nga may magyayaya na umalis o may magpapasama na umalis o may magpapasama na lakarin o tulungan siya. Ganyan. O emergency siguro. Kaya walang ibang choice yung iba sa inyo kundi lumabas ng bahay at asikasuhin ang dapat asikasuhin. O pwede rin namang gugustuhin nyo na. Kasi may tayo, Ace of Wands. So, sabihin natin nangyayari na to. Para sa iba sa inyo. So, sa week na to, may pagbabago in a way na gusto nyo nang lumabas. Meron na kayong drive na makiyalubilo na this time. Ganyan. O itong lalaking to, babaeng introvert.
Ngayon, ibang detalye. May rat tayo, oh. At fish. Ano combination to? Rat, tapos fish. Kasi, pag rat, ano eh. Parang peste. Sabagay, peste naman talaga ang rat, di ba? Pero sa case na to, parating kasi itong good fortune, kaya pepestehin. Di ba? Ang weird. Sabagay, nangyayari rin naman sa totoong buhay yan. Sabihin natin yung iba sa inyo magkakapera, pero for some reason, hindi nila na-enjoy yung pera kasi nga inutang. Di ba? Inutang, o may umutang, o napwersa yung iba sa inyo na ipamigay ang pera kasi gusto nila makatulong. Pwedeng ganun. Sabihin natin nagkasakit. May nagkasakit na mahal sa buhay na walang ibang choice kundi ilabas ang nakuhang pera. Ganyan. So, sa madaling salita, magkakapera ang iba sa inyo pero hindi nyo nga ma-enjoy. O pwede rin namang kaya hindi nyo ma-enjoy ay mananakaw o may magluloko. Manluloko. So, scam. Baka ma-scam. Ganyan. O pwede rin nagkapera nga, kaya lang nagkasakit. So, whether kayo itong nagkasakit o someone else na mahal nyo sa buhay, again, yung pera napunta lang doon sa pagpapagamot. Ngayon, kuha tayo ba pang detalye? Scourge. Ang basa dito, scourge. Foot. Ano ito? Pawig ng pawig yung combination. Sakit ng ulo ko. Hindi ko maintindihan kasi scourge nga to. Scourge. Ano ba sa dito? Scourge. Kasi ginagamit to sa punishment eh. Di ba? Lalo na sa Middle East. Yung punishment nila, latigo. Saka yung ano, di ba yung si Jesus Christ, nilalatigo niya yung sarili niya sa likod. Ito yun eh. Nung naglakad siya, di ba? Bago siya mamatay. So, ang hirap ng combination. So, sabihin natin ganito. In-encourage na i-balance ang pagiging strict sa mga anak o sa karelasyon o anyone na kasama niyo sa buhay. Na huwag masyadong tiwala. Dapat balance lang. Balance ang self-respect o freedom. Laging balance. Para hindi kayo mabiktima nga dito kung ma-scam kayo. Diyos ko po, maluloko. So dito, in order for us to prevent this from happening, yun nga, kailangan yung ng matinding discernment o judgment. Balance lahat. Intuition, logic, discipline. Huwag masyadong maluwag, huwag masyadong nakasakat. O balance siguro sa pag-handle ng money, huwag masyadong barat, huwag din masyadong maluho. Wala nang maisip. Ang hirap ng combination nga eh. So, punta na lang tayo dito. Anyways, basahin ko na lang to. Divine timing. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. Worth the wait
ang connection daw, kanino kaya? With in a relationship, ex to, worth the wait daw eh. Ibig sabihin, may chance pa. Aries, Scorpio. So, lalo na kung Aries kasi dobling Aries to. So, again, Aries, Scorpio. Reaching your goal. Everything you want from this connection will manifest in the near future. So, pwedeng ex to or relationship. Dito. Ito na ang last card. Open yourself to others. This is how you will create new friendships and attract a love relationship. Pangkalatan na rin to. Kung single, ito. Ito raw yung paraan para ma-attract ang love. Kung in a relationship naman at wala namang interest, syempre, sa iba, dahil in a relationship, na kung friendship ang gusto, dito. Para maka-attract ng new friends, be open sa iba, sa ibang tao. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.